Dagdag kaalaman po, sa loob ng ilang taon, posible na maraming trabaho ang mawawala at baka kasama na dyan yung sayo. Hindi yan haka-haka at nangyayari na ngayon yan. At yan ay kagagawan ng artificial intelligence. Kasi depende po yan eh. Kunwari, lahat ng mga decision mo sir, di mo lang pwedeng iasa sa AI lang ganyan. Kasi sa pagtatrabaho mo. Kasi sa pagtatrabaho mo, kailangan mo parang ka talaga physical po talaga. Siyempre, mapapagod ka. Kaya hindi lahat siguro nakabasa sa lahat sa AI. Makipag-usap sa isa't isa. Kumbaga, emosyonal. Siyempre, pag makikipag-communication ka sa isang tao, kailangan may emosyonal. May emosyonal tayo. Yung una dyan, yung pagluluto at saka, syempre yung tao kasi nagkakasakit. Yung AI naman, kinokontrol siya ng tao. Tao din naman nagkocontrol niya. Parang robot. Magmahal po. Wala namang puso ang AI. Dati, ang tingin natin sa artificial intelligence, pang-essay lang, pang-caption, pang-edit ng picture. Ngayon, kaya na nitong gumawa ng reports, mag-analyze ng data, gumawa ng presentations, sumagot sa customer inquiries, kahit mag-code ng software. Ibig sabihin, hindi na lang siya assistant, unti-unting nagiging coworker. Kung ang isang AI tool kayang tapusin ng 4 na oras mong ginagawa sa loob ng 10 minuto, anong mangyayari sa kumpanya? Natural, mag-a-adjust sila. Mas magiging efficient. Mas konti ang manpower na kailangan para sa parehong output. Hindi ibig sabihin, bukas wala ka na agad trabaho. Pero ibig sabihin, magbabago ang skill na kailangan. Noong una, akala natin factory workers lang ang tatamaan ng automation. Ngayon, kasama na ang mga writers, designers, analysts, accountants, pati programmers. Kasi ang AI hindi napapagod, hindi kailangan ng break, at mas bumibilis pa bawat buwan. Ang mas nakakagulat, ang bilis ng improvement nito, hindi taon ang pagitan ng updates. Minsan, weeks lang. Ang problema hindi ang AI mismo. Ang problema ay kung hindi tayo mag-a-adjust. Kung ang trabaho mo ay puro repetitive tasks, posibleng kaya na rin yan ng system. Pero kung ang trabaho mo ay may empathy, judgment, leadership, critical thinking, mas mahirap kang palitan. Hindi sagot ang matakot, hindi rin sagot ang iwasan ng AI. Mas practical na tanong, paano ko gagawin ang AI para mas maging valuable ako? Matuto ng bagong tools, palakasin ang analysis at communication skills, intindihin ang technology, huwag takbuhan. Kasi ang AI ay parang calculator. Hindi niya pinatay ang math, pero binago niya ang paraan ng pagsosolve. Ang AI ay hindi kalaban. Pero kung hindi ka handa, posibleng yan ang maging dahilan para maiwan o mawala ka. Ang future, hindi yan paparating. Nasa transition na tayo. At minsan ang pinakadelikado ay ang pag-aakalang malayo pa yon. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpon ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.